Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng inyong mga listeners at followers sa radio, television at sa social media. Ako po si Clarice, 45 years old, mula sa Sablayan Occidental, Mindoro. Isa po akong may-ari ng kumpanyang itinayo ko noong 30 years old ako. Dati po ako nagtatrabaho sa media industry pero dahil batid kong hindi ako kikita ng gusto mula dito, naisipan kong magtayo ng events at talent agency. Sa tulong ng aking mga kaibigan na itaguyod ko naman po ang negosyo kong ito hanggang sa lumago at nakapagpunta na rin po ako ng mga ari-arian. Bukod pa rito, naipatayo ko na rin ng bahay ang tatay at ang stepmother ko at nabigyan ko na ng educational plans ang 3 kong pamangkin na mga anak ng nakababata kong kapatid. Maraming beses ko na rin naipasyal sa iba't ibang bansa ang pamilya ko at lagi akong handang tumulong kapag mayroon silang pangailangan. Kung tutuusin, Dr. Love, wala na po akong mahihiling pa. Pero sa tuwing umuwi ako na mag-isa sa bahay, naghahanap din ako ng kalinga at pagmamahal. Hanggang sa muling nag-cruise ang landas namin ng ex-boyfriend kong si Tommy. Si Tommy ay mayroong 3 anak. Pumanaw ang kanyang asawa dahil sa breast cancer almost 5 years ago. Muli kong binuksan ang puso ko para kay Tommy. Tanggap ako ng mga anak niya at magiliw sila sa akin. Pero ang problema ko ay ang pamilya ko. Dr. Love, hindi nila tanggap si Tommy. Siguro dahil isang pangkaraniwang government employee lamang siya at hindi kataasan ang kinikita. Kahit sa tuwing isinasama ko si Tommy sa lakad naming magpapamilya, hindi nila siya kinakausap. Meron bang parang cold treatment? Pero mahal na mahal ko si Tommy at ganyan din naman siya sa akin. Malinis ang intention niya sa akin at meron po kaming mga plano sa buhay at para sa aming hinaharap. Masaya ako sa piling niya at masaya rin siya sa akin. Dr. Love, bakit ganun ang pamilya ko? Ginawa ko naman ang lahat para sa kanila para ma-secure ang buhay nila at maging ang kinabukasan nila. Bakit parang ang hirap para sa kanilang ibigay sa akin ang pagkakataong lumigaya? Pakiramdam ko tuloy ang selfish nila, Dr. Love. Ayoko pong dumating sa puntong papiliin nila ako at kailangan kong pumili. Ang pamilya ko o ang taong gusto kong makapiling habang buhay. Pero kailangan ko pa bang pumili o dapat mag-adjust ang pamilya ko sa gusto ng puso ko? Sana mapayuhan niyo po ako, Dr. Love, para maliwanagan po ako at makagawa ng nararapat na desisyon. Maraming salamat at God bless. Gumagalang, Clarice ng Sablayan Occidental, Mindoro.